Hello everyone, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Almost 2 weeks na hindi po tayo nagkasama sa aking YouTube channel sapagkat nag-Facebook live po ako for almost 2 weeks. So kaya namiss ko kayo, almost 2 linggo rin na hindi ako nakapagbigay sa inyo ng bagong video. At sa umagang ito ay pinasya ko na muling balikan ang ating channel upang muli tayong magkasama-sama, magkakumustahan, at higit sa lahat ay magkaroon ng pagkakataong mag-aral na sama-sama. Ako po ay umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. At akin pong welcome ang kababalik lang nating kapatiran si Brother Elmar galing Kuwait. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa iyong paglalakbay at nakarating ka ng matiwasay. Salamat at natapos mo ang iyong kontrata na buong pag-iingat kang inalagaan ng ating Diyos na buhay. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. At sa araw na ito ay nais ko pong magbahagi muli ng isang aralin na bilang pagpapatuloy po doon sa aking binuksang talakayin doon po sa Facebook Live, sa live streaming ko po nung nakaraang 2 linggo. At ito po ay tumutukoy sa kahalagahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. At bago po tayo magsimula ay atin pong pagpalain ng isang panalangin ang ating gagawin pag-aaral. Tayo yumukot manalangin. Ama naming banal, maraming pong salamat sa umagang ito at kami muli mong pinagtagpo sa channel na ito upang magsama-samang muling mag-aral, sumamba, kumilala, dakilain ang iyong pangalan at patuloy pong magkaroon ng kagalakan ng aming puso sa paghihintay sa muli mong pagbabalik habang kami ay nagpapaalalahanan at nagtuturuan sa isa't isa. Salamat po Diyos at linisin mo po ang aming isip puso. Ihanda mo po kami sa aming gagawing pag-aaral. At matulwalhati ka, mapagpala kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Our subject for today will be entitled Command to Obey. I repeat, Command to Obey. Nung 2 linggo po na ako ay nag-live sa Facebook, tinalakay ko po ang kahalagahan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ng bawat mananampalataya. At sinallenge ko po ang aking kongregasyong pinamumunuan sa Christian World Ministries Antipolo Chapter at ako po ay lubhang natutuwa at nagagalak sa naging resulta ng challenge na aking ginawa sa kanila sapagkat almost lahat ay nakiisa. Ang ating pong mga kabataan, ang ating mga seniors, mga young adults, young professional ay nakiisa sa challenge na ito. At ako po ay natutuwa sapagkat bilang isang mananampalataya, tungkulin po natin na maging bahagi sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay isa ho sa habilin niya bago siya umakyat sa langit na ipahayag ang kanyang salita at turuang sumunod ang lahat ng nasyon, lahat ng bansa, magpabautismo sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon. At tinalakay ko po ang kahalagahan ng pagpapahayag. Ito po ay hinango ko po sa Roma chapter 10. Sabi po roon, sa pakikinig at sa pakikinig, nakakaroon ng pananampalataya ang isang tao at siya ay naliligtas. Subalit ang issue po ay paano maririnig ang patungkol sa Panginoong Hesus at ang kaligtasan na kanyang pinagkakaloob kung walang nagpapahayag. At paano magpapahayag naman ang isang tao kung hindi sila sinusugo. At kung babalikan mo natin ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, kanyang inutusan kanyang mga alagad na humayo at ipangaral ang kanyang salita. At bilang mga mananampalataya, bahagi ng katawan ni Kristo at mga alagad din,
ay may karapatan tayo na makiisa sa pagpapahayag. Ito man ay sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo, pagbabahagi ng ating mga life testimonies, at personal witnessing o iba't iba pang pamamaraan ng pagpapahayag, ay ito po'y katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At napag-aralan po natin na kung hindi ka magpapahayag, sino po ang mananampalataya kung wala silang naririnig patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, napakahalaga na ang bawat isa ay nagpa-participate sa pagpapahayag sa iba't ibang pamamaraan. At ako po'y nagbahagi na sabi nga ho sa Romans chapter 10 verses 13 to 17, napakaganda ng mga paang nagdadala ng mabuting balita. Isa pong complement na sinabi po ni Apostle Paul na ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ay kinututuwaan ng ating Diyos at napakaganda ng mga paib. Sabihin, ang paghayo natin ay kinagagalak, kinututuwa ng ating Diyos na buhay. At sa umagang ito ay ating pong tatalakayin ang pinagmumulan ng ating utos na ating sinusunod. Gaano po ba kahalaga na ating maunawaan kung saan ba nagmumula yung utos na ating sinusundan, at kung gaano ba ito katatag na utos at kanino ito nagmumula at bakit dapat natin ito sundin. At dito po sa Mateo 28 verses 18 to 19, ito po ang wika. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa Tagalog po, lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalan sa langit sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dito po ay makikita natin kung saan nagmumula at kung kanino nagmumula ang utos na ating sinusunod. Kaya po ako ay may kapayapaan at mayroon pong confidence na ipahayag sa lahat na kailangan nating magpahayag ng salita ng Diyos, sapagkat alam ko po kung saan nagmumula ang utos. At dito po sa Matthew 28:18 to 19, makikita po natin ang ilang mga bagay. Number 1, ang nagsasalita po rito at nag-uutos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At dito po makikita po natin sa kanyang pag-uutos yung pong tinatawag na yung the nature and characteristics of His claims. And number 1 characteristic of His claim is it is a powerful claim. It is a powerful claim. Yung pong pag-aangkin ng Panginoong Hesus ng pag-uutos, sabi niya, inuutusan ko kayo, pero bago sinabi niya yon, ang sabi niya, ang lahat ng kapamahalaan, ang lahat ng kapangyarihan sa ilalim sa langit, sa ilalim ng sabi rito, at lumapit siya sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kung ating mapapansin, ano ho ba ang katangian nung claim na ito ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pag-aangkin sa kanyang mga sinasabi. Sabi niya, all authority, lahat ng kapangyarihan sa langit, sa ibabaw ng lupa, ay ipinagkaloob na sa kanya. So, it is a powerful claim. Isa hong tunay na makapangyarihang pag-aangkin na kung saan po para sinasabi ng Panginoong Hesus, wala nang ibang kapangyarihan pa na hihigit sa taglay na tinataglay ko. Ang lahat ng kapamahalaan
ay ipinagkaloob sa akin ng aking Ama sa langit. At ang ibig sabihin, kung meron man dapat tayong pakinggan at sundin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Maaaring merong ibang mag-claim na magsabi na sila'y may authority para magsugo sa tao. Maaaring pinunong pang reliyon o sino mang nagpapakilalang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay hindi po dapat nating pakinggan, sapagkat sa panahong ito ay laganap ang mga ganyang mga claims. Meron dyan nagpapahayag na sila yung, sabi nga nung isa, siya daw yung representative, siya yung anak ng Diyos, na para hubagang appointed son. Kaya dapat pakinggan ang kanyang sinasabi ng lahat ng kaluluwa, lahat ng tao sa mundo. At marami yung siyang nabiktima, millions of people around the world, na kung saan ay bulag at bingi na sumusunod sa kanyang mga sinasabi. Pero kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang nagtatagay lamang ng authority o pangkahalatang kapamahalaan sa ilalim ng langit, sa langit, ibabaw ng lupa, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya yung pinaka-superior, sovereign na nag-uutos sa atin, na very powerful yung claim niya, sapagkat lahat ng authority ay nasa Kanya. At ito ay dapat nating pakinggan. Kaya nga po, ang bawat isa ay dapat na sinisiyasat saan nagmumula ang Kanyang utos na sinusunod. At ako at ang mga mananampalataya na aking kinabibilangan, ang grupo na aking kasama, at ang iba pang mga mananampalataya na kahalintulad ng pananampalatayang aming tinataglay, ay iisa ang aming pinagmumula ng utos na sinusunod. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung kapangyarihan na kanyang taglay ay supreme. Supreme authority. Supreme power. Na wala hong po pwedeng makapagwagi o makatalo sa autoridad na yan. Sapagkat siya lamang ang nagsabi nito na lahat ng kapangyarihan ay nasa kanya na, ng kapamalaan dito sa lupa at maging sa langit. Kaya ho, dapat tayong mga mananampalataya ay nakikinig, sumusunod sa pag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ho, ako ay payapa at patuloy na sinusundan ang utos na ito na maipahayag sa iba't ibang pamamaraan ang salita ng Diyos. Number 2, anong pangalawang karakteristik ng claim ng ating Panginoong Hesus? It is an exclusive claim. It is an exclusive claim. Meaning to say, siya lamang po ang nag-claim nito. Yung exclusivity ay makikita po natin. Wala hong, sabi niya, ang lahat ng kapamalan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob sa akin. So, ibig sabihin, very exclusive yung claim na yon. Siya lamang ang pinagkalooban ng lahat ng kapangyarihan at kapamalaan. It is an exclusive claim. At hindi po pwede na meron pang ibang mag-claim. Ito'y very personal na tinanggap niya sa Ama at ito'y tanging para sa Kanya lang. Siya lamang ang pwedeng makapag-claim ng bagay na ito. Walang sino mang mga pinunong pangreliyon ang pwedeng mag-duplicate ng claim na ito. Because it is an exclusive claim coming from our Lord Jesus Christ. And it is powerful claim. Kaya nga po, tanging-tanging si Kristo ang ating pakikinggan. Kung may mga utos na dapat tayong sundan, ito'y dapat talastasin natin kung saan nagmumula, at ito ay dapat magmumula kay Jesus Christ, sapagkat sa Kanya lamang po ibinigay ang utos, ang kapamahalaan at kapangyarihan
sa langit at sa lupa. Hindi kung kanino mang tao. Kaya nga po nasabi ng Timothy 2:5, isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba, ang taong si Kristo. So makikita natin na talagang yung exclusivity ng claim ng ating Panginoon Hesus ay talagang very strong. Talagang hindi ho natin po pwedeng baliin sapagkat sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, ito'y ating makikita na yung tanging-tanging siya lamang ang pinagkaloob ng ganitong kapamahalaan. Kaya nga po, kung may iba diyang makiklaim na ng authority na kesyo siya'y binigyan din, ay wag po nating paniwalaan. Tanging exclusively pinagkaloob sa Panginoong Hesus ang bagay na yon. Kaya nga po, tayo po ay nagpapahayag, nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos based on what Jesus says. Based on what Jesus had taught us. Kung ano man yung mga itinuro ni Jesus Christ sa atin, doon nakabase ang atin hong pagtuturo at pangangaral. Sapagkat siya ho ang exclusively pinagkalooban ng authority ng Ama na magkaroon ng kapangyarihan at kapamalaan at mag-utos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya dapat tayo mag-ingat at ako naman po ay natutuwa sapagkat ang aking mga kasamahan, mga kapatiran, mga kapwa lingkod sa Panginoon, nakikita ko po sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos based sa claim ng ating Panginoong Hesus. Ito ho ay base ho sa pundasyon na itinuro ng ating Panginoong Diyos. Number 3, ang ikatlong karakteristik ng claim ng Panginoong Hesus na ito. Sabi niya, turuan ninyong sumunod ang lahat sa lahat ng aking itinuro sa inyo. So, makikita ho natin na life is not about something, but it is about distribution. Ipinakikita ho dito na ang buhay po ay patungkol sa pagbabahagi, distribution. Sabi niya, humayo kayo at ibahagi ninyo ang lahat ng itinuro ko sa inyo. So, kaya nga po, tayo mga mananampalataya, dapat tingnan natin ang ating buhay ay dapat napapalooban po ng pagbabahagi. It's about distribution. Ang Panginoong Hesus talagang yung lahat ng kanyang kaalaman, yung lahat ng kanyang bagay na nalalaman na nagmula sa Ama ay kanyang i-distribute sa mga alagad at inuutusang gawin din ito noon hanggang ngayon at sa darating na panahon. Kaya dapat sa bawat panahon na may opportunity po tayo, ay dapat po nating ipamahagi ang mga katotohanang nagbabago ng buhay, nagliligtas ng tao, nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos na nagliliwanag sa mga nadidimlang isip at ang salita ng Diyos na nagmumula kay Jesus na nagbibigay pagbabago sa buhay. Kaya nga po, kung meron man po pagbabago sa aking buhay at sa buhay ng mga iba't ibang mananampalataya, ito po ay dahil sa salita ng Diyos na i-distribute ng Panginoong Hesus, inutusan ng kanyang mga alagad na gawin din ito, ipamahagi sa lahat ng tao. Kaya ang buhay ho natin ay dapat na ginagamit sa pagbabahagi ng maraming mabubuting bagay. At ang isa ho sa maraming mabubuting bagay na yan ay ang salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sa bawat araw na nakikita ako ng mga kapatid na nag-upload sa Facebook ng kanilang mga verse na ina-exhort, binibigyan ng explanation, at least kahit 2 to 5 minutes, ay malaking bagay at nakatutuwa po ito, nakaka-enlighten, nakaka-encourage sa mga taong nanghihina, nakakapagbigay ng kalakasan
pagbigay ng pag-asa sa mga nawawalan nito. Lalo higit sa panahong ito na talagang kailangan may mga nagpapalakas ng ating loob. At yung pong mga patutuo ng mga kapatiran, kung ano ang naging bahagi ng mga bersikulong kanilang ibinabahagi sa kanilang mga buhay, ay nagbibigay pag-asa, encouragement sa bawat isa. Kaya patuloy po ang aking paghamon sa mga mananampalataya na huwag kayong mawawala ng panahon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang utos na yan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Ito ay kanyang ikinlaim. It is a powerful claim. It is an exclusive claim na kaya nga po kung tayo nagbabahagi, lagi natin tatandaan, iyan ay dahil kay Kristo. Iyan ay dahil sa utos niya at ng hindi kung sino mang tao. At makikita ho natin dito na bukod do ang buhay ay patungkol, sinasabi ng Panginoong Hesus, patungkol sa distribution. Makikita rin ho natin na ang buhay is about deployment. Kung mapapansin ho natin, hindi ho hinayaan ng Panginoong Hesus na ang mga alagad nagsasama-sama lang lagi sila sa isang lugar. Hindi. Sabi niya, humayo kayo, idineploy niya. Matapos yung mga turuan, ay idineploy niya ang mga alagad. Kaya nga po ako bilang pastor, bilang pagsunod sa hamon ng salita ng Diyos, ang mga disciples, ang mga student ko sa Discipleship Training School, ay akin pong laging hinahamong humayo. At lahat ng aking mga naibahagi na ituro mula sa salita ng Diyos ay dapat na mahibahagi sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang uri ng tao na kanilang nakakasalamuha. Because I do believe that life is about distribution, and also it's about deployment, na dapat maging sa bawat individual ng mga mananampalataya sa inyong mga sambahayan, dapat ang mga anak-anak natin, mga mahal sa buhay, ating ding idinideploy matapos nating ma-disciple, maturuan, ay dapat idinideploy din natin sila sa iba't ibang lugar kung saan tayo may mga kaibigan na open ang tahanan para makarinig ng salita ng Diyos, sa ating mga relatives, sa ating mga loved ones. Dapat i-deploy natin ang ating mga mahal sa buhay kapag alam natin sila'y handa na, naturuan na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat makikita natin yan sa nature ng ministry ng Panginoon Hesus at sa kanyang claim. Makikita ho natin dun sa kanyang pag-aangkin ng kapangyarihan at kapamahalaan at sa pag-execute niya ng kanyang pamamahala, ay kanya pong sinabi na ang lahat ay kanyang inuutusan na humayo. So, it's about distribution. And then, sabi niya, turuan ang lahat at ang mga alagad ay kanyang hindi pinahinayaan na nananatili sa isang lugar, kundi dineploy niya silang lahat sa iba't ibang lugar kung saan may pangangailangan ng salita ng Diyos. Na kailangan, sabi nga ng Panginoon Hesus, dapat marinig ng mga tao ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga po, napakalaga na ang kaharian ng Diyos ay lumalawak sa pamamagitan ng ating pagpapahayag. At ito ay isang dakilang gawain. At makikita ho natin na ito po ay hindi optional. Ito po ay talagang ating pong responsibility bilang mga mananampalataya. Hindi ko ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, pastor ka na, o ebanghilista ka na, o prophet, etc. Hindi po. May mga tinawag na mga tao para sa mga office position na yan. Subalit, ang mga mananampalataya, hindi ka man magpapastor, hindi ka man magiging misyonaryo, ebanghilista o propeta o anything, meron ho tayong bahagi sa pagpapahayag. Katulad ng sinabi ko noon, pwede sa pagpapahayag sa pamamagitan ng awitin, pwede mong maipahayag ang salita ng Diyos at sa marami pang bagay. Kaya ako'y naniniwala at aasa na sa susunod na programa na akin pong i-announce, sapagkat yung pong aking challenge, sa pagbabahagi ng mga verses everyday ay
patapos na. At ako po ay may bagong programa na ito po naman po ay patungkol pa rin po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Subalit meron pong mas mataas na aspeto na. At sa sunod po linggo ay maaaring masimulan ko na ang instruction sa bawat mananampalataya. Pero sa umagang ito, ako po ay aasa na ang bawat isa na nakinig at patuloy na nakatugaygay sa channel na ito ay makikiisa habang may panahon pa. Ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Bakit? Ang mga tao po ay parang mga tupang ligaw. Sabi ho ni Isaiah, hindi alam kung saan tutungo. Kailangan po ng mga pastol na maggagabay. Ikaw at ako ay maaaring gamitin ng Panginoong Hesus. Tayo inuutusan na. At ang claim niya, ang lahat ng authority ay ipinagkaloob sa Kanya sa langit at sa lupa. It is a powerful claim na dapat nating sundan at sundin. Number 2, it is an exclusive claim. Kaya dapat siya lang ang ating pinakikinggan at sinusunod sapagkat sa Kanya lamang ipinagkaloob ang otoridad na ito. Kaya nga po, lagi po nating pakikinggan, uunawain ang mga lumalapit sa atin, tatanungin natin saan nagmula ang authority, sino ba ang iyong pinapahayag. Kaya po, napaka galing at napakaganda na alam natin ang katotohanan. At pag alam natin ang katotohanan, hindi tayo matadaya ng kaaway. At sana po ay sa bawat araw na darating, may pandemic man o wala, ay tuloy-tuloy po ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Katulad po ng aking sinasabi noon hanggang ngayon, na marami pong tao nabubuhay na malayo sa Diyos. Marami pong tao ang nakiklaim na makilala nila ng Diyos, pero sabi nga ng salita ng Diyos, ikinakailan ng kanilang mga gawa ang kanilang mga claims na sila'y nakakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat sinasambit nila, tinatawag nila ang Panginoon Hesus, subalit ang uri ng buhay ng marami ay taliwas sa inaasahan ng Panginoong Hesus. Marami po ang nabubuhay sa kadiliman. Marami po ang nabubuhay sa matitinding bisyo ng buhay. Marami po ang nabubuhay sa galit, puot, inggit, karamutan, at pagiging makasarili. Pero ang lahat ng mga tao hindi nagsasabing sila'y nakakakilala sa Panginoon. Pero tayo po ay hindi ganon ang pananaw. Ang nakakakilala sa Panginoon ay dapat ang buhay ay umaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Meron dapat na bagong buhay, yung dati ay wala na. Ito po ay mga pangunahing patunay na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos at kabilang sa kaharian ng Diyos at natanggap mo na ang pagliligtas ni Kristo Jesus kung ikaw ay may bagong buhay. At sa bagong buhay na yan magsisimula ang iyong pagsunod sa panawagan ng ating Panginoon Hesus na humayo at ipangaral at ipahayag ang mabuting balita. Sapagkat kung walang magpapahayag, walang makakaalam ng mga bagay patungkol sa Panginoong Hesus. At walang mananampalataya kung wala silang maririnig patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, muli kong uulitin, isang dakilang gawain na tayo ay nakikiisa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Salamat po sa bawat isa. Nawa sa maikling araling ito ay natuto ang bawat isa. Habang tayo po ay nananatili sa ating mga tahanan, habang may panahon pa, patuloy po tayong makiisa. Gamitin natin ang mga oras pinagkakalob sa atin ng Panginoong Hesus. Bata ka man, kabataan ka man, young adult ka man, senior ka man, hinahamon kitang patuloy. Huwag kang titigil. Alamin mo, kilanlin mo ang nag-uutos sa iyo. Sino siya? At kung kilala mo na siya pala ay si Jesus. Na nasa kanya ang exclusive na pagkiklaim. Na ang lahat ng kapangyarihan nasa kanya at kapamalan ay siya lamang ang nagtataglay. Dapat sa kanya lang tayo pakinig at sumunod. At sinisigurado ko, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo malalayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Marami pong salamat sa bawat isa at nawa kayo po'y napagpala. At lalagi pong lakip ang pasasalamat at patuloy
na pag-asa na kayo po ay natututo at unti-unting nag-a-apply ng inyong mga natututunan. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Tinitingnan ang ating mga ginagawa. At sabi nga niya, napakaganda ng mga pang nagdadala ng mabuting balita. At sa bawat isang kaluluwa na lalapit sa Panginoon ay libong anghel sa langit ang nagdiriwang. Kasama na po ang Diyos na nagaganap sa bawat kaluluwa na naliligtas at nagbabago. Kaibigan, kasama ka ba sa mga binago? Kasama ka ba sa mga nagsusulong ng mabuting balita? Kung hindi pa, patuloy kong sinasabi, hindi pa huli ang lahat. Pwedeng magsimula ka ngayon. Sa isang panalangin, tanggapin mo ang Panginoon Jesus. Magsuko ka ng iyong buhay. Isuko mo ang iyong kasalanan sa kanyang harapan at ikaw ay patatawarin niya. At ang higit sa lahat, pagkatapos mong gawin ito, siya na lamang yung pakinggan at sunod. Walang iba na pwede tayong puntahan na tayo matutuwid at tayo maliligtas. Walang iba lamang kundi ang ating Panginoong Jesus. To God be the glory. Praise God. Hallelujah. Siya lamang ang ating dapat na pakinggan dahil siya ang bugtong na anak ng Diyos na pinagkalooban ng pinakamataas na kapangyarihan sa langit at sa lupa. At siya lamang ang nagtataglay nito. Salamat po sa bawat isa. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon ngayon at sa mga araw na darating. Liwanagan na nawa ng Diyos ang bawat isa sa ating. Ang pag-ibig ni Jesus ay manatili sa ating puso at ang pakikiisa ng Espiritu ay gayon din ngayon at magpakailang paman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po at maraming salamat. Sa mga kapatiran, maghintay-hintay lang po kayo at pag ayos na po ang pandemic nito, hopefully by September ay pwede na po tayong magsama-sama sa pagsamba sa church. Inantabayanan ko lamang po ang pronouncement ng ating government. At tayo po ay nakukumply, sumusunod sa sinasabi ng ating Pangulo bilang pakiisa sa kanyang programa at sapagkat ako'y naniniwala, walang kapamalang hindi pinagkaloob ng Diyos. God bless you po at magandang araw muli sa inyong lahat. See you next Sunday. Amen. Salamat.